Ayan, good afternoon. So, our topic for today is continuation sa topic natin last time. Diba? And then, magagamit din natin yung codes natin nung prelim. So, therefore, yung lahat ng index card ninyo sa prelim, huwag nyong itapon ha. Magagamit pa din natin yan sa klase natin. Okay, so as you can see sa ating topic kahapon, di ba? We have combination of axial compression / tension and bending. So therefore, yung ating mga formula sa bending saka sa axial na mga stresses, magagamit natin, di ba? Topics natin sa prelim is shear. So katong shear, medyo di na kayo magamit, pero ay, gapin nyo ilabay. Yung bending, magagamit, no? Yung axial sa column, magamit na to. Lalo na sa ating example for today. Okay? So, konting recap lang po, no? Ito yung mga formulas natin. FA over FA. So, yung small letter F stands for the actual and yung small letter F is for allowable. This is for actual and this is for allowable. Okay? So, di ba, compare natin sa 0.15. Pag less than, ito yung gagamitin natin na interaction na formula. So, kumbaga, pag tinanong sa atin what is the interaction na result, so, kumbaga, tanggalin mo lang to. Kaning result, ani niya mismo. Okay? For example, sabi niya, from the interaction formula, compute the interaction value. So, kumbaga, again class, kung itatanggalin mo to, eto lang mismo, yung result niyan is called as interaction value. Same nito ha, ito. Result aning astang taasa. Okay, kasi dito, kino-compare natin kung safe ba or hindi. Pero kapag IV ako namuta nga interaction value. Ito din, interaction value. So, baka kasi no, itanong, what is the interaction value? Iko, hala, asa may interaction value dito dapita? Yung kino-compare natin kay 1, that is called as the interaction value. Okay? So, pag less than 0.15, ito yung gagamitin natin. Pag greater than 0.15, dalawa yung gagamitin natin. Siyempre, kung sino yung mas malaki, siya yung gagamitin natin. So, FE prime, F prime E, I don't know the name of this one. Wala mo siguro yung pangalan. Constant lang na siya, mo ng formula. Then, meron tayong CM. That is our, tawag nito, value. Constant value natin. So, sa ating member, so pag side sway not prevented, 0.85. Kapag member subjected to transverse loading between their support, so ibig sabihin na, for example lang. So, for example, we have a column, di ba? Column. Kapag meron tayong support, for example, dito is hinge, kaka dito sa itaas is hinge. Kapag wala daw tayong, anong tawag ng transverse loading? For members subjected to transverse loading, ibig sabihin ng transverse loading class, that is the load which is perpendicular to our long axis. O dito, for example, ang long axis natin is si y-axis. Ang tinatawag na transverse loading, katong load na to nga, diri no? Perpendicular sa tuang long axis. This is our transverse load. For example, natay beam, baliktad kapag meron tayong beam, so yung transverse load natin dito, syempre, is ito yung ating x-axis. Ito yung ating support, for example. Pag tinawag nating transverse loading sa beam, yung load niya na
perpendicular sa long axis. Ana ha? Wait lang. Tapos karon wala. Yung sasalita. Hindi ko makita. Kinsay gastorya. Pakimute po. Kasi mana. Ayan, si Baal de ay. Okay na. Numugawas mo muna sa taas kung kisa gastorya para ma-mute na ako niya. Wala mo nagawas. Karon okay na. Na-mute ka na. Okay? So again, thank you. So again, transverse load is a load which is perpendicular to our long axis. So kapag column, ang transverse loading natin is yung naka-horizontal. Kapag beam, yung ating transverse loading is naka-vertical. So this is our transverse load. Ana ha? Okay. Sa iba na yung mga terms good nga wata kasabot, di ka ka-solve. So so for example, pag meron daw tayong transverse load, ito yung ating mga CM. Pag 0.85, pag restrained against rotation, tapos 1 pag unrestrained. Tapos pag ito, number 2, for members not subjected to transverse loading, so for example, we have a column, para suppose natay, for example, naka-hinge. No transverse load. So, ibig sabihin ng walang transverse load, wala tayong load diri sa ato ang horizontal. No? Kung for example, beam ta, so kung pag walay transverse load, wala. Literal lang siya nga na. Diba? So, kumbaga, nag-rely lang ta sa ato ang axial loads. For example lang. Ayan. So, basta ha, transverse loading is a load which is perpendicular to our long axis. Long axis man nato diriya is y, so wala siya load. So, that is number 2. Walang load. Not subjected to transverse loading. Tapos may moment daw siya. So, for example, moment andito, tsaka andito. Okay, proceed na tayo sa ating problem. No? Na-recap na natin yung ating mga formula. Save ko muna. Ayan. Let us proceed with our example. But before that, kasi sa example natin, gagamit tayo ng past topic natin. Sabi ko, di ba? Yung compressive stress in columns. So, ito, I hope na alam na ninyo to, no? Last topic natin to sa prelim. Gagamitin natin to mamaya. Compressive stress in column. Okay? So, let's proceed with our example. A steel column carries an axial load of 800 kilonewton, a moment of 70 kilonewton meter, at the top and moment 49 kilonewton meter at the bottom. The two moments are in the opposite direction and applied about the x-axis. The steel section has the following properties. We have area of 13,000 millimeters squared. Rx natin is 109 mm. Sx natin, no, section modulus, tama ba? 1,200 times 10 raised to the power of 3 millimeter cube. Ry is 94 millimeter. L is 3.6 meters. K is 1. Ay, dihatag na ang K. So, pag K is 1, kasi pasabot na class, no? Ang K is 1, pag column ganita, pag K ang 1 ang K is, I think, hinge yung top and bottom. Diba? Tara, K, both ends are hinge. Tama. Okay.
So Fy 248, magagamit natin yan mamaya ha. E is 200,000 MPa. So use NSCP specification for compressive stress and ating allowable bending stress in X and Y axis are the same, which is 148 MPa. So number 1, nahalo-halo na ni siya, pati na topic na to sa prelim. Compressive stress if axial load only exists. So take note, dalawa yung load natin dito, axial load, which is 800 kilonewton, and we have moment. So natay bending diri ang stress, kumbaga. Number 2, bending stress if the bending moment alone exists. So kumbaga sa number 1, i-disregard muna natin yung moment. Sa number 2, i-disregard natin yung axial load. Then sa number 3, allowable compressive stress using NSCP. So kumbaga sa number 3 is kuha na ni siya. Kumbaga continuation. Then number 4 is from the interaction formula, compute the interaction value. Assume the column is braced against joints or joint translation. So kumbaga sides way prevented daw siya. Halo-halo na ni siya. Sige, hinahin na to. So take note class, hindi po binigay yung ating figure, tayo yung mag-i-imagine. Meron tayong column na 3.6 meter yung haba. Ito. Then meron tayong axial load na compression. Compression, gina siya, alangan column good ka. Diba? So moment na 70 kilonewton meter and 49 kilonewton meter, which is opposite direction or opposite from each other. Hinahinayan na to. First question. Ano naman tayo drawing, no? First question is compressive stress if axial load only exists. Sige daw, pakitype. What is the formula for compressive stress? Pag natin axial load, which is perpendicular sa atong surface, what is compressive stress? Pinakasayon nga formula. Force blank over blank. How about the others? Compressive ba? Dapat kabaluta. Daghan na ba kayo itong formula? Diyos ko. Yes, that's correct. P over A. Compressive stress tayo if axial load lang. So, ito yung drawing natin, pero sabi niya, i-disregard muna natin yung moment. So, that is FA. Compressive stress na actual is equivalent to force over area. So, again disregard natin yung moment. Sa axial load muna tayo. So, we have 800,000 Newton divided by the area. Yatag bang area? 13,000 millimeters. We have 13,000 millimeter squared. So, pakitype po what is our compressive stress if yung ating axial load lang yung i-consider. Pita kape. May kitulog. 61.538. So that is 61.538 megapascal MPa. Final answer. Ara, sayon ra kayo. Problema, halo-halo, no? Pati itong mga formula na to sa prelim. Okay, next. Bending stress if bending moment alone existed. So, sa bending stress, we have two formulas, di ba? Kapag gagamitin natin sa number 2, dito is FB is FB na noon.
We have FA sa axial is equivalent to P over A yung gagamitin natin. Dito, bending stress, di ba? So, that is FB. Ang formula na gagamitin natin, class, para dito madugay, no? So, sasabihin nyo is MC over I. Sige, sulat natin, MC over I. Pero take note, hindi natin ito magagamit kasi wala tayong moment, syempre. Pero wala tayong depth of our steel column. No, wala man nagyatagan. Wala po tayo inertia. Na ba inertia? Wala. So sa tingin ninyo, anong formula sa bending stress yung gagamitin natin? Di ka. Uy, memorize kayo. Biskan pag di may mag-index card, sir. Yes. So we have another technique sa pagkuha sa bending stress. That is MSX. Ayan. Na kasi SX yung binigay sa atin. Okay? So, lagay natin dito. This is number 1. I-move lang na ako kadiyata. Wait lang. Ay, wala siya i-label. Pangalan na ito ng number 1. Wait lang. Ayan. Pangalan na ito, compressive stress. Compressive stress. If, then, axial load only. Axial load only. Ito itong label. And sa number 1 na siya. Pag number 2 is bending stress if bending moment alone. Bending stress if bending moment. Sige na. That is FB is equivalent to share screen ba? Yes. That is M over SX. Sige daw, class. Using your common sense. Kawigit common sense, good. Anong moment yung gagamitin natin? Si 70 or si 49? Okay. Kung man ta, actual. Siyempre, katong pinakadelikado. So sa tingin ninyo, si 70 kilonewton meter yung gagamitin natin as moment o si 49? Yan, syempre, katong delikado nga moment. No? Okay, maximum good atong ginapangita. Okay, so ang gagamitin natin is si 70. Kayawang order niya sa 70, sir eh. Kayawa. Naagi kay common sense. So that is 70 times 10 raised to the power of 1,000 squared. Open close ko na lang. I-times na ko og 1,000 squared para maging Newton millimeter. Then that is all divided by x. Sx po natin is 1,200 times 10 raised to the power of 3 millimeter cube. Pila to ang bending stress. Yes, that is 58.5
333. Yan na tayo number 2. 58.333 MPa. Final answer. Arin na. Mauna ni Ron. Sa ato ang number 3, babalik tayo sa prelim topic. So therefore, expect no nga mag-quiz ta sunod. Hallelujah. Sanga-sanga no. Balik ta og actual. Nagbalik po tag bending. Nagbalik pa gid ta og kuan kani si compressive stress in column. So allowable compressive stress using NSCP. So balik tayo dito. So ang first step para malaman natin yung ating allowable compressive stress is i-compare natin si KL over R kay CC. Di ba? So pag less than short column, pag greater than long column. Tuwara ni balik naman taan. So dalawa yung ating KL over R. Number 3 na tayo. Sulat ko muna. Allowable compressive stress. Using NSCP. Sige, unahon na to. We have 2 KL over R nga gamiton. We have KL over Rx and KL over Ry. Diba? So, luckily, itagaan tag value ni Rx na luoy na niya tong problem. Luoyan mo Darao 109. Sige. So, ang K na gagamitin natin, binigay naman din 1. And L natin is unsupported length. So, that is 1 multiplied by 3,600 divided by Rx po natin, binigay din 109. Butan siya gamay kay atong prelim, di ba? Kay kita pa mag-solve kay Rx, that is the square root of Ix over A. Paki-calculator class, what is our KL over Rx? 33.028. So, we have 33.028. Again wala na siya unit na may classmate, sayang iyang 2 points. Kay butangan niya millimeter. Sige lang, better luck next time. So, proceed tayo next kay KL over Ry tayo. So, we have 1 times 3,600 divided by, binigyan din tayo ng Ry, 94. So, what is our KL over R? 30. Higop sa tagkape. How about the others? Calculator. Pwede para practice sila tag-calculate ba? 38.298. So, we have 38.298. So, based sa ating past topic, yung gagamitin natin na KL over R is yung mas malaki. Di ba? Di ba? Mas dako. Just correct me if I'm wrong. So, yung gagamitin natin na pang-compare is si 38.298. Siya man yung mas delikado. So, i-compare natin siya kay CC. Siyempre, solve na to si CC. Ito yung formula ni CC. Square root of 2 pi squared E over Fy. So, CC. CC is equivalent to the square root of 2 pi squared E over Fy. Ibalik na tag midterm So, equals, calculator po, 2 pi squared. E natin is given, 200,000. Tama ba? 200,000 MPa divided by Fy. Tagaan mo tag Fy? Fy, 248.
248. So what is our CC? Ay, kailan may sa kape. So that is 126.169. Sige. 126.169. 126.169. So next, syempre, compare na to. So KL over R na gagamitin natin is this one. Diba? So that is KL over RY, which is 38.298, is less than sa ating CC, which is 126.169. So therefore, paki-chat sa ating chat box, is it long column or short column? Yes, that's good. No? Short column. Mas maliit yung KL over R. So, syempre, kung pag short column class, dili kayo siya delikado. Whereas pag long column, medyo delikado. Pero design magyako na, no? Basta kay mas delikado lang ang long column. Okay, so proceed tayo. So, dahil short column na, astang taas sa tatong gamiton nga formula. Paste na lang guro na ko na. Short column. Okay. Save sana ako. Copy-paste na lang ako ang formula class ha. Factor of safety. Tapos FA. Wala. Ayan, copy-paste na lang ako ha. So, dili na sa may right side. So, therefore, dahil short column tayo, gagamit tayo ng factor of safety. Solve sa nato siya. So, you just need to substitute everything sa ating formula. So, we have Fs is equivalent to, ito. Fs is equivalent to 5 over 3 plus 3 over 8. So, we have KL over R over CC. Saan mo na?
Sadya, nag-ask. So, substitute natin, we have KL over R. Gagamitin natin is 38.298 divided by our CC, which is 126.169. Then minus 1 over 8 times 38.298. Pwede nyo na calculator ginahinay ha. Divided by 126.169, then cube. What is our Fs? Lang, save sa lang. Tara. That is 1.777. Okay. 1.777. So, substitute natin para makuha natin yung allowable na compressive stress using NSCP. So, we have 1 minus KL over R natin is 38.298 squared divided by 2. CC natin is 126.169 squared. Ano pa? Fy natin is 248. Then yung Fy po natin ay FSD ay 1.777. So what is our FA? That is 133.131. Okay, that's correct. 133.131 MPa. Siyempre, unit. So that is our final answer. Okay, last na lang for this day. Ala lang na, hinahinay lang pa. Unsa. So, ang last natin na tanong class is from the interaction formula, compute the interaction value. So, yan yung in-explain ko kanina, di ba? Kapag considered na yung axial tsaka bending, meron tayong tinatawag na interaction value. Ano siya? No? Kasi last time, di ba, tinanong, is it safe or not? Karon wala na siya labot kung safe ba o dili. Ang iya lang is ang value sa atong interaction na formula. Okay? So, syempre, in getting our interaction value, meron tayong category A and category B. And then as you can see in our figure, ara nakakompresyon. Di ba, sir, kagahapon lagi o last time lagi, sir, mubo kaya tong formula kaning tension man gud to, di ba? Pero ngayon, column yung ating kino-consider, so naka-compression gid siya. So mo ni nga formula tong gamiton. So first thing, compare natin yung FA over FA, actual over allowable, kung category A or category B ba. Sige. So lang kayo na masigo. Tara, gihawa na to. So proceed tayo again, ano yung tinatawag? Interaction formula, interaction value.
So number 4, yung hinahanap natin is interaction value. Okay, proceed tayo. So pag interaction value, first step natin is to compare, di ba? So pangitaon sa nato si FA over FA. Which is na-solve natin kanina. Di ba? FA natin is force over area naman na, di ba? 800 over 800,000 over 13,000. So that is 61.538. So we have 61.538 MPa. Pero ma-cancel out mangyapon na, no? Divided by our actual. So kapag actual ning FA ari siya. Kani allowable. So mo ni siya si allowable using NSCP. Si capital FA, allowable axial stress. 133.131. So we have 133.131 MPa. Sige daw class, paki-calculator daw. What is our FA over FA? 0.462. 0.462. Compare na to. That is greater than. Di ba? Greater than. Asa naman to itong code layo? Ako na ito ginabtan. Greater than 0.15. So therefore, kanipag yung taas kayo. Category B tayo. So that is greater than 0.15. So therefore, category B. Tama mga spelling category. Ayaw ko yun i-bash ha. Category B. Sige. Wag gid tayo ala basta spelling wa jud ta. Zero gid ko ana. Okay? So category B tayo. Yung formula na yon yung gagamitin natin. So tingnan natin class. Kapag category B, napag CM. So ang CM muna yung poproblemahin natin. So side sway not prevented. Basahin natin. Side sway prevented. So side sway prevented, nandito tayo, no? Tapos members not subjected to transverse loading. So pag titingnan natin sa ating figure, no, wala man tay loads, no transverse, no transverse. Lang erase. Balik ko speakers magsulat. No transverse load, di ba? Wala man tay load nga naka horizontal. Di, nata sa dring nga category. Kay 2. No, side sway prevented, then no transverse loading. Tapos sa CM, side sway war naman, no? Side sway prevented. Tapos kama, no transverse loads. Load. So ang CM na itong gamiton is atong taas. 0.6 minus 0.4 M1 over M2. So 0.6 minus, pasapasan ako kalimot, 0.4 M1 over M2. Ano? Ba't kabalugi ka sa steps, ani class ba? Baal and Manalukon presence. Hala, ka-advance. Sigurado mag-attendance. Yan na. Okay?
So, Cm is 0.6 minus 0.4 M1 over M2. Sige. So, substitute natin na. Napunto no? Natay topic last time. Itong pag-define sa M1 over M2. Kapag ang M1 over M2 is different direction, negative siya. Diba? Remember to ninyo sa topic na to nga itong before ani oh. Dugo na i-consider mo. Basta ka to. Isulat ko na lang ha. If M1 and M2 is opposite. In direction negative M1 over M2 ang gamiton. Ano ha? I hope that it's clear. So, therefore, substitute natin Cm. Pas topic na to ni class. Asa to nga topic gani? Basta, mo to nga topic. 0.6 minus 0.4. Then, another negative. Kaya opposite man sila. No? Negative, we have 49 over 70. Ilagay mo lang sa itaas, 'di ba? Nakalagay din sa topic na 'yon yung mas small. Maliit yung M1 dapat, M2 is yung malaki big. Ano ha? Pas topic na to na. I hope that you could remember. Gisulat na lang yan ako para ma-recap na to. So what is our CM class? Pila tong CM? CM pa lang. 0.88. Sakto? Okay. Sakto ba? Sakto lagi, sir. That is 0.88. Ano tayo CM? Ay, taas ba itong formula? Saan naman to? Aray. And pag yun, ibig sabihin, dalawang checking. Ito o kani. Sige lang. Sa ito man, estudyante man ta. Okay? So, i-copy-paste ko na lang class ha. Kapuya, pudog sulat. Copy-paste. Tapos yung isa, copy-paste ko rin. And manggod. So, silang duwa imong isolve. Tapos, i-compare nimo. Copy-paste. Ay, napaisa pa dyan. Make sure na nakasabot mo sa grupo sa episode ng specifically and make sure na ang suot is comfortable na dapat yung mga mo na nasa mga shorts mo. Share na kabalik. Doon na ta. So, again, CM natin is 0.88, pero yung kailangan natin sa dalawang formula is FE. Naharap po na. Naabot tayo FE na tinatawag. So, solve muna natin before we can proceed with these two formulas. No, kailangan mag-FE draw. FEX tsaka FEY. So, substitute lang natin to. F prime of E is equivalent to 12 pi squared. Modulus of elasticity is 200,000 MPa. That is all divided by 23 KLB. Saan ito? FE prime. (23) KL over B. KL over R. Ano tayo KL over R, di ba ganina? Sa bending. .38 point. Sino yung gagamitin natin sa dalawa?
Wala na load. Okay. So, KLB over RB. Ato listen carefully. 'Di ba? Kanina, yung mga KL over B na ginagamit natin is yung mas malaki, si 38.298. Gana, listen carefully. Pero kapag kay F prime of E, yung gagamitin natin na KL over RB class is yung small value. Pakinumdum na lang class. Pag F prime of E, yung gagamitin natin na KL over R is yung maliit na value, hindi yung malaki. Okay? So that is 33.028. Paki-take note na Okay, basi masanay mo. Kaya na lang ang mo na lang clue pag ang formula is na B, KLB over RB sa bending mo po na, no? Katong mas maliit na value ang imong gamiton. Okay? So, squared, what is our FA prime? Paki-note na lang sa formula dre. Use the smallest value. Charo. Nakalimutan ninyo. So, what is our FA prime class? pi squared, 200,000, 23 over 33. 944.33. 101. Okay. 944.101. That is MPA. Okay na, meron na tayong F prime of E. Substitute na natin sa ating interaction value. Last na lang yun ni class nga step. Okay? So, FA natin class, binigay naman, no? FA over FA natin, ayan, na-solve naman po na to. That is 0.462. Plus, CM natin is 0.88. FBX. Bending at X. Asa kada pita, dara si 58.333. Divided by, times pa dahi. 58.333. And then divided by 1 minus FA natin is 61.538 divided by F prime of E, 944.101. Then FBX, na actual ni siya, na FB. Actual na FB. Asa ito mangitag actual na, allowable di ay. Wala gihatag. Sorry. Nari siya di ay. 148. This is our FB. Ano naman di ay? FB. So, substitute natin. 148. And then, take note class, no? Dito sa ating figure, yung X tsaka yung Y is just the same. Or kumbaga ba, wala good gi-specify si X and Y na translation, no? So, therefore, same last time, cancel out lang nato ni tanan. Di ba? Kaya wala may in X-axis nga moment tapos sa Y-axis. Unsa na lang kayag naa to, no? Times 2 ang atong process. So wala, tanggal na siya diretsyo. So paki-calculator po plus 0, what is our answer? Ikuha na lang nako. Pwede naman to, pero para na siya tan-awon nga FA gid siya. Butang ko na lang 61.538. Pero same naman ang answer. 133.1.
0.131. What is our answer? Zero 0.833. How about the others? Ayan, that's correct. 0.833. Siyempre, dili pa na mo ang final answer Kung sino yung mas malaki sa dalawa, 'di ba? Naman to, ito. Balik tayo. 'Di ba? We have eto na formula and eto na formula. Kung sino yung mas malaki sa kanya, siya yung mas delikado. So, tingnan natin kung saan sa dalawa. Okay? So, proceed tayo with our last. Okay, last na gidning. FA natin is 61.538 divided by 0.6. FY natin is 248. Tama ba? Kasi nagbuot-buot lang ko. FY 248. Tama. Plus FBX. Ayan, binigay, no? Ay, binigay. Resolve na to ni ganina. FBX is 58.333. 58.333 and then yung allowable na FBX is binigay. Ayan, 148. So that is 148. And take note, our axis lang is pang X lang na siya or Y. Parehas lang na siya, no? So, cancel out natin siya 0. So, plus 0. What is our interaction value? Yes, that is 0.808. No, di ba? Duha man siya. So, kinsa mas delikado kani? So, 0.833. So, therefore, this is our final answer. Therefore, our interaction value is 0.833. Final answer. So, dagdagan na lang natin, no? Naano man siya. So, for example, nilagay dito, number 5. Is it safe? Is it safe from axial and bending? Question mark. Ito na itong number 5. Dungagan, gid, no? Save ko na lang. I-type na lang na ako, Tapos pituan na lang na akong type. Number 5. Is it safe from axial and bending? Okay, pangutan na ito last time. Okay na? Dungagan na to. Kaya na naman siya. Ako na lang dungagan. So, number 5, is it safe from axial and bending? So, syempre, check mo na to ganina. So, 0.833 is less than, number 5 na niya, 1. So, therefore, it is safe.
Sayang pang 1 point. Final answer. Okay. Keep natin. So, any questions, class, before we end our topic for today? Wala daw. So, again, this is recorded. Available siya 7 days. Same sa topic natin kahapon, pero screen record gyapon ako siya. Then, ilagay ko sa ating Google Drive. Excited man kayo attendance. Sige, attendance na mo. Apelyido then present. Again ginalista na ako na. So, updated to ako ang attendance dito sa mga estudyante nga wa gisulod-sulod. So, thank you class for listening. See you again next week. Palaro man. So, Saturday ta makamit. Friday wala kay palaro pa man. Ganoon na si Manaloko, no? So, siya class sa lahat ng topics natin sa prelim magagamit pa rin natin. No? So, wala tayo mabuhat ani. Dapat sweeto gyapon tag mga prelim topics. So, don't worry. Pag mag-quiz tayo, same pa din, no? Hindi open notes, open index card. Yes or don't yes? Sir, sir ba, sige ko kasulod lang sa klase sa QA sir, kay exam na sa RC sir, magbiyahe pa ko sa uwan tayo sir. Okay ra sir? Daghan mo drega RC? Balo sir, gamay ra guro mi sir. Sige lang, recorded man pud to. Okay sir. I-review lang. Ba? Tapos ang exam na to sa kwan sir, QA sir. Mag-announce lang ko, pero depende pa ani. Siguro next week. Sige. Depende pa. Ayan, attendance ha. Astaniero. Thank you. See you again next week.